Alright, so welcome sa part na 'to. So bago kayo dapat makapunta sa part na 'to is alam niyo na kung ano yung trading, yung definition ng trading, ano yung concept ng trading, paano yung trading, ano yung market participants, lahat yung mga naturo ko before. Also, dapat alam niyo na rin kung paano gumamit ng trading view tsaka ng mga brokers. Okay, so bago niyo 'to panoorin yung technical analysis is dapat alam niyo na yung mga nasabi ko, okay? So let's start. Ang technical analysis is tinutulungan tayo para maintindihan and ma-predict yung price ngayon at yung magiging price sa future. If gusto mong malaman kung ang price ay tataas in the future or bababa, ang technical analysis ang isa sa mga aaralin mo. So aaralin mo yung price history, patterns at iba pang info na kailangan mong malaman to know what will happen next. So sa technical analysis is parang naghahanap tayo ng clues sa market or sa chart. Yung mga clues na yan is tinutulungan tayo maintindihan ng price or maintindihan tayong i-interpret kung ano ba yung sinasabi ng market sa atin. So kung paano siya nagbabago sa mga past move niya, ano yung recent price niya, ano yung magiging price niya sa future. So tinitingnan natin kung may pattern sa mga yan. So then gagamitin natin yung patterns na yan to know if ang price ay tataas in the future or bababa. So ayun yung purpose ni technical analysis. So gagamit tayo ng mga special tools or indicators para makita or malaman natin ang mga clues na yun. So malalaman natin kung kailan magre-reverse yung market, kailan siya magko-continue, kailan siya mag-uptrend, kailan siya magda-downtrend, kailan siya magsa-sideways at lahat-lahat. Okay? So, 'pag gumagamit tayo ng technical analysis, okay, hindi ka na nanghuhula, okay? Sa iba, as beginner, kumbaga pinapakaramdaman lang nila, "Okey, magte-trade ako sa gan'tong price kasi nafi-feel ko, kasi nabo-bored ako." So, sa technical analysis is tinutulungan ka or tayo na hindi tayo mag-trade in that way. Okey, so meron tayong or mabibigyan tayo ng technical analysis ng better understanding and decision sa pag-a-analyze ng chart. Okey, so bago tayo tungo sa next natin na slide, ire-recap ko lang ang technical analysis is isang way para ma-analyze natin ang chart and malaman natin if anong mangyayari sa mga susunod na oras, minuto, or araw, okay? The next is 5 key principles and assumptions in trading. Okay. Una na diyan, supply and demand. Isa sa main principle sa trading ay ang idea ng supply and demand. If merong asset na gusto ng lahat pero konti lang ang available, so ang price ng asset na yon ay tataas kasi mahirap siyang makuha. Then kapag ang isang asset naman is madaming available pero hindi gano'n kadami ang may gustong bumili ng asset na yon, so ang price nun is bababa kasi madali lang siya makuha and hindi siya gano'n ka-valuable. Next naman is history repeats itself. Ang history repeats itself is another principle sa trading na ibig sabihin kung anong pattern, trends ang nangyari dati is mangyayari ulit siya ngayon. So, double check ko lang kung recording pa ako. Wait lang guys. Double check ko lang kung recording pa ako. Yep, recording pa ako. Yan. Yan. So, balik tayo kanina. So, dinoble check ko lang guys kung naka-record pa ako. So balik tayo dito na history repeats itself. So sa trading ibig sabihin ng history repeats itself is kung ano yung nangyari dati is may chance na mangyari ngayon at sa future. Okay? So kung tumaas siya ng gantong buwan, may chance na next month is ganun din yung mangyari or next year ganun din yung mangyari with same day or same month. Okay? Next naman is market psychology. So sa trading, kino-consider din natin ang emotions and behavior ng mga tao sa market. Kapag ang mga tao ay excited at gustong bumili ng something, tumataas usually ang price. Madaming willing magbayad more than sa current price niya. Kapag naman madaming worried or hindi interested ang mga tao sa isang asset, is ang price is bumababa. Next naman ay ang risk and reward. Sa trading may risk, sometimes mananalo ka, minsan naman matatalo ka. Ang principle ng risk and reward is kung kikita ka sa trading, kadikit ng potential gain na yun,
is matatalo ka din, okey? So, for example, mananalo ka ng 100,000 pero magri-risk ka ng 10,000, okey? So, every reward, okey, every reward is may kaakibat siya na risk, okey? So, dapat gano'n yung siya tinitingnan. Kung mananalo ka ng 100,000, ilan yung mawawala sa'yo once na matalo ka. So, tayo as a trader need natin na mag-decide kung ilan ang willing natin na i-risk and comfortable tayo para makuha natin ang potential gain. Okay, so next is yung buy low, sell high. So halos lahat naman siguro alam na yan. So yung idea niyan is makabili sa mababang presyo and mabenta sa mataas na presyo. So dun nagwo-work yung buy low, sell high. So ayan muna ang 5 key principles sa trading. So madami pang iba yan. Pero in-explain natin siya in simplest way para tawag dito, madaanan lahat natin ng mga basics dito sa trading bago kayo mag-start. Purpose of technical analysis. So, ang purpose ng technical analysis is pag-identify ng trend, pag-predict ng price movement, buying and selling opportunity, risk management, then nakakatulong to sa atin para maging better yung decisions natin. Alright? Yan. Bar, line, candlesticks. So, ito is makikita niyo siya dito. Okay? Medyo magiging technical na tayo guys sa mga susunod na clip. Okay, so ito yung bars. Ayan siya. Lines. Ito naman siya lines. And then candlestick. Okay? So yung candlestick natin. Yan. So lahat ng yan may mga purpose yan kung para saan siya ginagamit. Pero for now, sa candlestick muna tayo. So tinuruan ko lang kayo kung paano yung baguhin kasi in the future is gagamitin natin yan sa advanced technical analysis na natin. Okay? Time frames. So ito naman yung time frames. Ayan, pwede nyo i-click yan dyan. Okay? So yung time frames na yan, nagre-represent yan na kunwari 3 hours yung tinitingnan mong chart ngayon is kada candlestick niyan is 3 hours. Okay? If 1 minute, kada isang candlestick na yan is 1 minute. Okay? Kada isang candlestick na yan, 1 minute. So, ayan yung time frame natin. So, iba-iba yan. Meron niyang 1 month. Tatype mo lang dito yung 1M. Yan. 1 month. So, ito yung, kada candlestick niyan is 1 month. Okay? So, next naman is price movements. So, itong price movements is andi dito yung trend. Okay? Itong price movement is medyo magiging technical na tayo dito para malaman nyo na yung basic ng technical analysis. Or sa next part na lang siguro para nakafocus lang siya doon. So, yun muna for now. Bye-bye!